breaking news. Okay, breaking news. Mismo si President Marcos o si BBM na mismo ang nag-announce na si Zaldico raw ay nahuli sa Czech Republic. Okay? Yan, breaking news yan. Kanina lang po, mga 2 hours ago, ay nahuli na raw si Zaldico sa Czech Republic. Now, ano po ang epekto nito kapag nahuli na si Zaldico? Yan ang malaking tanong ngayon ng taong bayan. Ganito lang yan. Dalawang bagay po ang pwedeng mangyari dito. No? Bagong lahat, bago ko i-explain ha, like muna at saka share, at sa mga first time dito, subscribe na po kayo, okay? Ano ba ang posibleng mangyari na ngayon ay nahuli na itong si Zaldico, no? Sa Czech. Syempre, hihintayin yan, no? Ng mga authorities natin, no? Syempre, yung Czech Republic authorities, maghihintay rin yan. Siguro, meron pa yung mga, anong tawag yun? Mga dokumentong dapat nilang ayusin para matransfer na si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay? So given na pupuntahan yan, pupuntahan yang ng government of the Philippines si Zaldico doon, at ito-turn over yan si Zaldico sa bansang Pilipinas, tapos kagaya ni Teves ay ita-transfer na yan si Zaldico dito sa anong tawag dito, gobyerno ng Pilipinas, at dito siya lilitisin, dito siya mag-file ng i-counter ba niya? Siyempre, may nakabinbi na kaso kay Zaldico, at yan naman ay ang gobyerno ng Pilipinas. Now, dalawa lang yan. Unang-una ay pwedeng okay, bago ko muna i-explain yan ha. Ito muna yung post ni Bongbong Marcos. Ayan sa mga nagsasabi na nag-fake news tayo, hindi po tayo fake news ha. Mismo si Bongbong Marcos na po ang nag-post nito. Nahuli na si Zaldico. Yan. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So, sa nakikita ko dito sa post ni Bongbong Marcos, ay talagang siniseryoso nila itong si Zaldico na kasuhan, kung ano man ang kaso niya dito, kung kasi po ang sabi niya dito, we will keep the public informed, no? I-update niya ang mga taong bayan. Syempre galit na yung taong bayan sa kanya, kasi sabi ni Zaldico si Zaldico na mismo ang nagsabi na dawit si BBM dito. Dalawa lang ang posibleng mangyari dito. It's either kung meron pong anomalyang mangyayari, ito analysis lang po ito. Pwedeng ito lang po ang anong tawag doon? Analysis na pwedeng mangyari. Pwedeng kakampihan si Zaldico ng administrasyong Marcos. Okay? Kasi alam naman natin na nakapagsabi na si Zaldico, no, na i-expose na niya yung kabalastugan ni BBM, kabalastugan ni Liza Marcos, kabalastugan ni Martin Romualdez, at itong anak na si Sandro Marcos, di ba? Kung maalala po natin yung ipinalabas na video, no? I think 3 parts na video noong kasagsagan ng rally, di ba? So dalawa lang 'yan. Hindi natin alam na pagdating dito ni Zaldico ay makipag-negotiate ang administrasyon. Pwedeng sabihin ng administrasyong Marcos, magde-deny ka na meron tayong kinalaman, bla bla bla. Basta hindi ka namin ikulong. Pwedeng ganon. Okay? Siyempre, kung pwede man ikulong ka lang while the investigation is going on, pero at the end of the day, pakawalan ka namin. Pwedeng ganon ang Pwede ring, kasi bakit ito, analysis lang ito, bakit pwedeng gagawin yan ng administrasyong Marcos? Kasi magdadalawang isip rin yan si Marcos eh. Kasi hindi natin alam. Baka itong si Zaldico, marami itong mga ebidensya na nalalaman na dawit ang presidente. Kasi sa totoo lang, si Zaldico po is the missing link of this 18 ex-Marines. Si Zaldico lang ang makapagsasabi kung yung 18 mga affidavit na claims, accusations, and allegations dito sa 18 ex-Marines, si Zaldico lang ang makapagsabi na ito ay totoo o hindi. 'Di ba? So maraming ang nagsasabi, nakikita ko doon sa comment section. Bongbong Marcos, sabi ni Boss Dada, nakikita ko yung comment ni Boss Dada diyan kanina eh. Sabi niya, sabi ni Boss Dada, patay ka ngayon, ha? Baka sa tingin mo baka jumping jack ka pa diyan? Nahuli na si Zaldico kasi
Sa pangalawang pwedeng mangyari, pwedeng i-expose ni Zaldico ang lahat-lahat. Okay? Ano ang nalalaman ni Zaldico dito sa flood control anomaly? Pwedeng i-expose niya lahat at ito ay ikakasira ni BBM. Okay? Yan ang dalawang posibleng mangyari. Ngayon, ipapakita ko mismo sa inyo yung balita na ito ha. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinupirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkani ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-maletang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may... Ano ang comment natin dito? Ano ang reaction natin dito? Ako excited ako ha. Excited ako kasi sa analysis ko talagang i-expose ito ni Zaldico. Si Zaldico lang talaga ang the missing link of this flood control scandal, no? Excited ako kasi sana as of now ay bit-bit ni Zaldico ang mga ebidensya at lahat ng mga nalalaman niya, no, para ipakita niya sa taong bayan para malalaman natin kung itong si BBM, si Liza Marcos, si Martin Romualdez at si Sandro Marcos ay nangungurakot ba sila dito sa flood control. Okay? Yan ang dapat nating abangan. So, mamaya, no? I think yung lawyer ni Zaldico ay i-interviewin na naman itong mga lawyers ni Zaldico patungkol po dito. Okay? Let's wait and see. So far, this is the update, no? Tayo po'y natutuwa na nahuli na yan si Zaldico. At sana, ito lang yung ano ko, ito lang yung ang aking dasal, no? Sana mag-ingat si Zaldico kasi po, totoo ito, nanganganib po ang buhay niya. Okay, kasi marami siyang nalalaman. Pwede po siyang ipagurgor kung kahit sino man na dawit dito sa flood control anomaly. Pwede siyang mapagurgor dyan, no? Kaya nga nakakatakot ang buhay niya. Okay? So, kayo, comment kayo dyan anong masasabi nyo patungkol sa issue ni Zaldico. Heto naman, patungkol naman dito sa walang tigil na usapin patungkol dito sa sa impeachment ni BP Sara, patungkol po kay Madriaga. Sa kampo po ni Madriaga, pinalagan po, no, na itong patungkol dito sa sabi nila na si Zaldico po si Madriaga po ay wala ng kredibilidad, no? At tatanggalin na itong si Madriaga sa usaping impeachment ni BP Sara. Ito yung Pumalag ang kampo ni Ramil Madriaga sa alegasyon ni Senador Amy Marcos na sinungaling ang nagpakilalang bagman umano ni BP Sara. Kasi po sa press media ni Amy Marcos, nabanggit yun ni Senator Amy na sinungaling talaga itong si Madriaga. Ayon sa abogado ni Madriaga, wala naman talagang alam ang senadora. Usapan to nung dalawa. Wala ka doon sa kwentuhan nila. Ito ang banat ng abogado ni Ramil Madriaga kay Senadora Amy Marcos matapos tawagin ng presidential sister ang kanyang kliyente na sinungaling. Pinabulaanan ni Senator Amy ang akusasyon ni Madriaga na may term sharing deal sina PBBM at VP Sara. Pero ayon kay Attorney Raymond Palad, na witness mismo ni Madriaga ang pag-uusap ng Pangulo at ni FPRRD. Sabi ko sa kanya nung Kung ikaw matino ka na tao, maniniwala ka ba kay Madriaga na ang usapin ni BP Sara, BBM at itong si FPRRD alam niya? 'Di ba? Mga malalaking tao na 'yan. Yung mga malalapit nga na mga close friends ni Tatay Digong, close friends ni BP Sara, close friend ni BBM, wala nang alam diyan. Tapos ikaw, isa kang kriminal, marami kang kaso, may alam ka sa mga usapang ganito? Parang imposible naman yata, siguro. itsura mo na, Tony, pag nandun ako sa bahay niya, itsurang matanda na ako, tumutulong ako sa akin. Isa pa itong attorney na ito binubobo mo yung taong bayan. Hindi nyo kami mabubobo dyan, attorney. Siya ganyan, palakad-lakad. Ando si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramil, pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, Hugas kamay siya, according to Ramil. Kasi alam niya
duda ako dito, alam niya na imposible ang sinabi ni Ramil. Naghugas kamay agad yung attorney. Kasunin kita, palason kita. Eh, ano reaction ni BBM? Sabi niya, yumuko, tahimik lang. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinahagi rin ni Palad ang umano'y kwento sa likod ng campaign video kung saan makikita ang bise na nag-aabot ng Philippine flag kay Madriaga. Una nang pinabulaanan ni Attorney Paulo Panelo, abogado ni VP Sara sa perjury case laban kay Madriaga, na magkakilala ang dalawa. Sabi niya na abutan lang ni Duterte ang campaign sortie ng ISIP o Inday Sara for President sa Matnog at tumawag daw ito kay Attorney Ryan Kilala para tanungin kung kanino ipapasa ang flag. Bagay na isang routine niya sa mga campaign sortie ng bise. Si Ramil nandun sa kanyang sasakyan, nagpapahinga. Pagbaba ni Sara, hinahanap niya, Sir Ram, Sir Ram, Sir Ram. And then may sumisigaw, Kuya Ram, hanap ka ni Mayor. Sir Ram, hindi naman narinig namin sa audio. Isang beses lang yun, Sir Ram. Tapos nakatakip pa yung mukha ni VP Sara. Hindi yan, attorney, alam mo, hindi yan pasado sa korte. Poons habang inaabot yung bandera kay VP Sara, nandun si Richard Babagay sa gitna. For context, who is that? Nakadetain din, and I talked to him. Siya yung lalaki sa gitna habang inaabot yung bandera, and after that abot ng bandera, nag-usap yung dalawa, si VP Sara and Ramil, for the next 30 to 40 minutes. Naging controversial din ang painting na spotted sa likod ni VP Sara sa isang Zoom meeting. Ayon kasi kay Madrid, Dito na sila booking. regalo niya ang obra na gawa raw ng isang scholar sa Laguna. Pero matapos ang pagdinig ng House Justice Committee, pinasinungalingan ito ng isang Davao-based artist na nagsabing siya umano ang nagbigay ng painting. Sa isang pag-uusap nila, may isinend na photo si VP Sara sa kanya. Ang sabi niya, nakakwento niya kasi may isang magaling mag-drawing dun sa Laguna, nag-send si Sara ng photo. Ang sabi niya, ang binanggit sa kasama ko is make this an inspiration. Okay. Okay. So binigay ni Ramil sa artist yun, nag-drawing yung Ang galing talaga ng palusot nila, no? Make this an inspiration. Tapos, sasabihin mo na nagbigay? O kasi huling-huli na sila eh. So sasabihin mo ngayon, make this an inspiration? Ano ba? Tanga ba kaming taong bayan? Na maniniwala kami dyan? Na yung picture na mali na doon, yun ang ano? Yung real artist nga dyan eh, nagsalita na eh. Diba? Lulusot pa kayo na halatang halata na inspiration. Attorney, wag nyo kaming gawing bobo, sa totoo lang. dati bata pa yun eh. Nag-drawing yung babae sa Laguna ng dalawang painting. Isa kay BP Sara, isa para kay Ramil. Parang it appears sir, may ponytail yan, tapos yung pinagawa, wala. Walang ponytail. Makikita namin yung genuine painting sa likod ni BP Sara at talagang makukompare namin dun sa hawak ni Ramil dun sa Laguna na magkaiba. Then we will submit na siguro gawa nung taga Davao yun. Pero sabi nga niya, may kopya siya ng painting na binigay niya si Sara. Maliban sa dalawang painting na pinagawa umano ni Madriaga, humiling pa raw ng isa ang bise. At this time, pinalagyan na niya ng muka. Patunay daw dito ang isang litrato kung saan makikita niya ang artist na Ay, naku, hindi yan pasado. Halatang halata na dinoktor na ninyo ang ebidensya. Sa totoo lang, hindi ito papasa sa korte. hawak ang painting sa harap ng kotse ng PSG. Kinamon ni Attorney Raymond Palad si VP Sara na humarap at magpaliwanag sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Hindi po requirement na pupunta si BP Sara. So, umiyak ka sa galit, ha? Nakatakda ang susunod na pagdinig sa April 22. BP Sara, alam mo naman na hindi compulsory at hindi requirement na pupunta ka doon sa sa hearing na yon. So wag kang magpadala dito sa script ng mga ulol na mga kalaban mo, okay? Wag kang magpadala nila kasi po yung script po nila hindi natin pwedeng sabayan 'yan. Kasi baka sila ay magtatagumpay sa script nila. Taong bayan na mismo ang nanghusga diyan na yung ginagawa ng House Committee on Justice ay halatang halata na pamumulitika at halatang halata na naninira sila dito sa vice presidente natin. Okay? That is a very obvious na galawan, no? Na hindi nyo pwedeng utuhin ang taong bayan diyan sa mga ginagawa ninyo. Okay? Punta tayo sa next issue, no? Ito patungkol ito kay Dilima. Itong si Dilima ay satisfied raw siya dito sa mga statements ni Madriaga.